joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. O Lord, we pray thy will be done. O Master, here am I. We pray you do a mighty work, that to the flesh we die. And when the answer comes to
So, yun. Good morning po. Good morning, good morning. Good morning po sa ating lahat na nandito ngayon sa Hope at Calvary. Na, ayun. So, good morning po sa atin, sa mga early na nakasama ko po ngayon dito sa live stream. Ano. Good morning po sa atin lahat. So, ayan. Good morning po ay Sister Imelda Taniedo, ay kapatid na Seferina. Ano po? Roderiza Narciso, good morning po sa inyo. Good morning po. Salamat po sa inyong pong pagsama, ang pag-tune in sa Hope at Calvary this morning. At good morning po ay kapatid na Alabet Mamades Bendoy. Good morning Samuel Mamades, Sherlyn Mamades, Mamades, Miller, Matias, Mamades. Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. God bless po everyone. Testan, good morning din po. Ano po? Salamat po sa inyong pag-tune in this morning. So, yung ating pong pag-aaralan is napaka-importante po sa ating buhay sa umaga pong ito. Is all about repentant souls. Ano po? Yung bang hinuhod na mga kaluluwa. Ano po? Hate sins. So, bago po tayo magsimula kapatid, tayo po muna ay patugtugin muna po natin yung ating theme song. Ano po? When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay,
No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray. There's only So, yun. Good morning po muli sa ating ngayon. Ako po muna mga kasama nyo this morning, Brother Joe. So, yung pag-aaralan po natin ngayon mga kapatid. Bago po lahat ay tayo po muna ay manalangin bago po magsimula. So, let's pray. Dakilang Ama, sa umaga pong ito, aming inilapit aming mga sarili. Aming isinusuko ang aming mga will upang nang sa ganun ang inyong kalooban o dakilang Diyos ang mamutawi sa aming puso at isipan sa pagbubulay-bulay namin, sa pag-aaral namin ng inyong mga inspired words, Panginoon, sa umagang ito ay aming inilapit ang aming mga sarili. Aming isinusuko ang aming mga sarili. Aming pinagkakatiwala sa inyo ang mga bagay na mangyayari sa araw na ito. Ang mga salita ng mamumutawi sa aming mga puso at isipan naway maging kalooban ninyo, dakilang Diyos. Aming pinagpapasalamat ang mga blessings na inyong inilatag sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat inyo kaming sasamahan sa umagang ito. We invite the Holy Spirit to be with us, O Lord, to be with our family, to be with our fellow brethren, dakilang Diyos sa araw na ito. Naway ang pagpapala, ang pagpapatawad, ang biyaya ay aming makamtan. Ang lahat ng ito ay aming itinataas at aming pinupuri ang inyong pangalan. Panginoon, sa umaga pong ito, naway biyayaan kami ng karunungan upang aming maunawaan aming mga pag-aaralan sa umagang ito. Salamat dakilang Diyos sa opportunity na ito na kami ay nagtitipon-tipon dito sa online ministry ng Hope at Calvary. Nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy kaming magsaliksik, patuloy kaming mag-aral, patuloy kaming yumabong, patuloy kaming magyaman sa karunungan sa inyong kalooban o dakilang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. So, yun po mga kapatid. So, ang ating po pag-aaralan this morning is all about may pinamagatang repentant souls hate sin and love righteousness. So, yun sa December 9, So, good morning po. Muli, Blessed everyone. Good morning, Sir Mangkay. Dito Masangkay, good morning po. So, sabi po sa paunang pananalita dito is, sabi po, now when they heard this. So, ito po yung time na nangaral po, nagsalita yung mga apostol dun sa Pentecost, po. Ito po yung first setting, po. Sabi po ay, they cut out the hearts. They were cut out the heart and said to Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent and let everyone of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So mga kapatid, yung first na ma-encounter natin ang salita ng Panginoon,
yung sa kauna-unahang pagkakataon, ano po, na-encounter natin yung rebuke, ano po, mga kapatid, yung rebuke dun sa character natin. Ni-rebuke tayo ng Holy Spirit, ano, upang ating makita yung yung mga kasalanan na built sa atin. So, yung rebuke, mga kapatid, is not uh, it's a loving rebuke. Ano po, pagdating sa Panginoon, it's a loving rebuke. It's a correction. Hindi condemnation, ano po, yung rebuke ng Panginoon. Kundi yun ay a way of correction ng Panginoon. So, sabi sa Proverbs 27, 6 and 5, sabi po, mas mabuti ang hayag na pagsaway kaysa tagong pag-ibig. Ano po? Tapat ang sugat ng kaibigan. Sa Revelation 3:19. Kung sino ang iniibig ko, sabi ng Panginoon, ay aking sinasaway at pinapalo. So mga kapatid, nakita natin yung pagre-rebuke ng Panginoon to expose yung sin, to expose yung ating mga kamalian, to correct us, to restore us. Ano po mga kapatid? Rebuke is commended by God. So ang Panginoon ang nagre-recommend sa atin na we have to repent. We have to makita natin yung ating pangangailangan ng tagapagligtas na po. 2 Timothy 4:2, sabi, ipangaral mo ang salita, sumuway ka, manindigan ka, at magturo ng buong pagtitiis. So, itinuturo sa atin ng Biblia, mga kapatid, na gawin din natin yung pagre-rebuke in a loving way. Ano po? In a loving way na in God's way, na kung saan mararamdaman yung pag-ibig na kagaya ng ginawa ng Panginoon. Ano po? Mararamdaman yung pag-ibig. Ano po mga kapatid? So, sabi pa dito is, how shall a person be just with God? So, paano ba magiging just? So, paano magiging karapat-dapat ang isang tao sa Panginoon? How shall the sinner be made righteous? It is only through Christ, ayun po, no, that we can be brought into harmony with God, with holiness. Ano po mga kapatid? Only Christ is the way, ano po, to rebuke. We cannot rebuke ng meron tayong yung sariling conviction natin. Yung sarili nating righteousness. We don't have our own righteousness. Pati yung pagsisisi is galing sa Panginoon. Ano po? Panginoon ang nagbibigay. Panginoon ang nagpo-provide. Ano po? Yung multitude on that day of Pentecost, when convicted of sin, sabi po, they cried out. Sabi po, what shall we do? Sabi nila. Kasi tinamaan sila dun sa si mensahe ng mga apostol. Ano po, hindi natin alam kung anong pakiramdam nila nung kanilang narinig yung rebuke na yun. Pero alam natin mga kapatid, sometimes na naranasan po natin kapag tayo ay nire-rebuke ng Panginoon. We are very, very guilty. Ano po? And then, merong way ang Panginoon kung paano tayo makapagsisisi. Ano po, yun yung pagbibigay ng repentance. Ano po? Peter's answer was, repent, sabi ni Peter. Repent, magsisi kayo mga kapatid. Ano po? He said, repent and be converted that your sins may be blotted out. So, when we repent, mga kapatid, when we close communion with God, ano po, nagbibigay ng pagkakataon sa atin na ma-blotted out yung ating mga kasalanan, which is Panginoon pa rin na nagpo-provide. Ano po? Panginoon pa rin nagpo-provide. At napakabuti ng Diyos about sa atin na ang Panginoon ay
Nandyan. Hindi nagpapabaya. Hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Ito yung paraan ng Diyos, para ituwid tayo, sa Psalms 14:15, sabi ay, ang pagsaway ng matuwid ay parang langis sa ulo. Huwag kang, ah, huwag kong tatanggihan. So, yung langis, yung pagbububo ng Holy Spirit, pagsasakop ng Holy Spirit sa atin, pagre-rebuke ng Holy Spirit, ipinapakita niya sa atin yung way of repentance. So, wag nating tanggihan, wag nating pagmatigasin yung ating mga puso, mga kapatid. Sabi dito is wag nating tanggihan yung rebuke ng Panginoon. Because that rebuke is a holy rebuke. Hindi ginagamit yung rebuke ng Panginoon para hindi lumala yung kasalanan. Para ma-minimize, para ma-maximize, para ma-destroy yung kasalanan sa atin na nabibuild natin sa bawat oras, bawat minuto ng ating buhay. Kasi mga kapatid, every time, kahit yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin, is minsan ito ay kasalanan eh. Hindi lang natin napapansin kasi minsan parang ano nga tawag doon, immune. Nai-immune tayo minsan dun sa mga bagay na nagagawa natin na minsan alam natin na medyo konting mali pero kung hindi natin bibigyan ng way yung rebuke is hindi natin namamalayan na nagbi-build up na yung kasalanan. Mga kapatid? So, para hindi lumala, God give us the repentance upang dalhin tayo sa tunay na pagsisisi. Kasi meron palang hindi tunay na pagsisisi, mga kapatid. Sa tunay na pagsisisi that comes from God. Yung maling pagsisisi is nanggagaling sa atin. So, 2 Corinthians 7 verse 10. Ang kalungkutan ayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi na walang pagsisisi. Yun pala yung pagsisisi na nagmumula sa Diyos. Kapag nagsisi tayo at inihayag natin sa Diyos yung ating pagsisisi, yung heart-melting na pagsisisi natin, na talagang ina-acknowledge natin sa harap ng Diyos na tayo ay makasalanan. Yun yung pagsisisi na hindi natin kailanman pagsisisihan. Mga kapatid? Na na-encounter natin ng Diyos, na pinakinggan tayo ng Diyos, na pinatawad tayo ng Diyos. That is powerful, kasi yun ay divine rebuke ng Panginoon. So, repentance is yun yung pagbabalik sa loob, pagbabalik loob natin sa Panginoon. Yung U-turn natin, pagliko natin from pagiging makasalanan is tinitingnan natin yung rebuke ng Panginoon as a chance to be with Christ. Isaiah 55:7 sabi, talikuran ng masama ang kanyang lakad at manumbalik kay Yahweh. Acts 3:19 po. Magsisi kayo at manumbalik sa Diyos upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So, repentance through Christ is nagbabalik sa atin. Sa harmony, sa piling ng Panginoon, sa kanyang welcoming presence. Mga kapatid. So, sabi po sa ating pag-aaral is, there are many to fail to understand the true nature of repentance. So, yun po, merong true nature yung repentance. Merong tamang way of repentance. The multitudes sorrow that they have sinned and even make an outward reformation. So, meron palang outward na mga kapatid, yung panglabas lang na pagsisisi. Ang dami kong naalala dito pag sinabing yung outward reformation, yung binabasa ko to.
Sabi ko, ang dami kong na-witness ng mga outward reformation. Minsan sa sarili ko, nagkaroon ako ng reflection na yung palang dating mga repentance, yung mga pagsisisi na ginawa ko, yung paghingi ko ng sorry, yung mga paimbabaw, paimbabaw lang na paghingi ng patawad dun sa nagawa nating kamalian. So, alam niyo mga kapatid, dami kong na-witness regarding dito sa outward reformation na 'to. Yung bang ah, minsan nung ako ay so medyo kalam po tayo 'no. Magkukuwento lang ako sandali. So, sa experience doon nung ako ay nasa Angeles, Pampanga, kanyang panahon ng mahal na araw yun. And then, may na-witness ako na nagkaroon ng isang, yung parang parade siya 'no, Passion of Christ, gano'n. Yung isang tao dun, nagkuhan siya nagkuhan siya ng character ni Jesus, so dadala niya yung cross tapos may mga, Roman character din dun na nakakuhan din sila, naka-costume Akala ko nung una drama lang siya. And then later on mga kapatid, hindi pa ako Adventist nung time na 'to, eh. Ah, ah, so yun later on nagkaroon ng, yung program nila is napunta na dun sa ipapako na si krus. Ipapako na sa cross yung character na yun, yung tao na yun. And then akala ko kuwan lang siya, akala ko, simpleng kuwan lang parang kasi kuwan pa yun, eh, medyo bata-bata pa ako nun. So, parang nakakatuwa lang siyang panoorin. And then maya-maya yung taong nagpo-portray ng character ni Christ is humiga dun sa cross na dala-dala niya. Medyo malaki din naman siya. And then nung dinipa niya yung kanyang kamay, tinalian niya siya dito sa magkabilang. And then napakuan ako, mga kapatid, napa napa nakapa nakapagsalita ako ng hindi maganda kasi nung time na yun is literal na pinako yung kanyang kamay. Sabi ko, ano ka yung and then later on nung in-interview siya sa TV, napanood ko, sabi niya yun yung kanyang way of, repenting to God. Yun yung kanyang way na matanggal yung kanyang kasalanan. Every year pala ginagawa niya yun, yung ganong klase ng gawain So mga kapatid, there is an outward na pagsisisi. Yung mga kapatid natin na mga devoted sa Catholic, so hindi po ito pasaring Pero there are sometimes na yung pagsisisi is hindi sa ganung kaparaanan itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Yung pagsisisi, yung pagpepenitensya, yung susugatan yung sarili, papaluin yung likod, maglalakad maghapon sa gitna ng initan. Hindi yun hindi yun yung repentance na ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi yun yung gustong gawin, hindi yun yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, eh. Kasi Christ already did those things, yung pagpako sa krus, sugatan yung likod, maglakad, na duguan, para lang ipakita na tayo ay nagsisisi. Mga kapatid, that is outward reformation. Yung kailangan makita ng public na nagsisisi tayo. No. Mga kapatid, sabi pa dito, but this is not repentance in the Bible sense. That is not a repentance in a Bible sense. They lament the suffering rather than the sin. Mga kapatid, so yung suffering, ipinapakita natin yung suffering, pinagsisisihan natin, pinapakita nila yung suffering yung pagsisisi sa ganong klaseng suffering, which is Christ already did that. Ginawa na ni Kristo yun, na-accomplish na ni Kristo yung suffering sa cross of Calvary. Hindi na natin kailangan gawin pa yung ganong klaseng brutality sa sarili natin. No.
Christ already uh, conquer that kind of penalty para sa atin. Ano po mga kapatid? Such was the grief of Esau. Sabi po, no? Balaam terrified when the angel standing in his pathway with drawn sword acknowledged his guilt lest he should lose his life. So, minsan yung takot yung nagbibigay sa atin ng repentance ng mga kapatid. Hindi yung pagsuko natin sa Panginoon. Hindi yung pag-acknowledge dun sa ating kasalanan sa harap ng Diyos yung nagbibigay sa atin ng repentance. Kung tayo yung de-define ng repentance, ano po mga kapatid? Kaya mahalaga po sa ating pag-aaral sa umagang ito na makita natin yung true way of repentance. And that is repentance in the way of our Lord. Repentance in the way of our God Almighty. Ano po? Repentance is a gift from God. Ano po? Sabi sa Romans 2 verse 4 is ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa atin sa pagsisisi. Kasi mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos, yun dapat nating tignan upang akayin tayo nito sa pagsisisi. Ano po? Ibinibigay niya ang pagsisisi at kapatawaran sa Israel. Acts 5:31. Ano po mga kapatid? So, ang Panginoon ang nagbibigay ng pagsisisi. Ang Panginoon ang nagbigay ng kaparaanan ng pagsisisi. Yung ginagawa natin minsan is yung outward reformation. That is not the true way na ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nagsisisi. Yung saktan yung sarili natin. Di po ba kapatid? Karanasan ko rin po kasi yung mga bagay na yan. Ano po, yung mga pagpepenitensya. Yung ibigay ng oras para tawag dito, magkaroon ng repentance, ano po, yung paghihingi ng paimbabaw na kapatawaran minsan, ano po. Marami akong karanasan yan sa Manila nung ako nasa Manila pa. Ano po mga kapatid? Repentance involves confession. Ano po? Yung mga ginagawa minsan ng tao is paimbabaw lang, walang confession. Ano po? Ang hihingi na lang sorry. But yung sorry na yun is walang damdamin, walang pag-ibig, walang tunay na repentance. Well, humingi lang ng sorry. Parang normal na lang siya. Parang tawag dito, yung kung papansinin po natin mga kapatid ngayon, minsan na-encounter natin yung mga kabataan natin, ano po, na napaka-normal na lang sa kanila yung magmura, ano po. And then kapag sinaway mo, hihingi ng sorry. Ay, sorry po. So, parang napaka-common lang na language yung salitang sorry. Ano po? Yung pagmumura is parang napaka-normal na lang sa mga kabataan natin ngayon. Ano po? Yung babanggitin mo yung pangalan ng isang ina and then you curse it. Ano po? And then kapag ni-review ka ng isang tao na mas nakakatanda is maghingi ka ng sorry. And then wala lang. Ano po? So napapansin natin yan sa mga kabataan natin ngayon, mga kapatid. And ang sabi sa Proverbs 28, ang nagkukubli ng kasalanan ay hindi umuunlad. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod ay kakamtan ang awa. Ano po mga kapatid? Repentance involves confession. Kakamtam natin yung awa na nagmumula rin sa Panginoon. Ano po? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Ano po? Yung bunga ng tunay na pagsisisi is pagbabago. Pagbabago sa ating buhay. Makikita dun sa bunga ng Holy Spirit. Ano po? So sabi sa Matthew 3, verse 8 is, magbunga kayo ng nararapat sa pagsisisi. So, lalabas yung tunay
bunga nung pagsisisi, nung repentance, nung yung rebuke sa atin ng Panginoon. Kapag tinanggap natin yung tunay at walima tayo dun sa tunay na way ng pagsisisi. Ano po? Yung pagsisisi is nagbabalik sa atin, nagpapabalik sa atin dun sa relasyon natin sa Panginoon. Ano po? Luke 15:18, the parable of the prodigal son. Ano po mga kapatid? Yung parable na ito nung aking mabasa to talagang napaka-overwhelming niya. Nakita natin kung gaano katindi yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ano po? Gaano katindi ang pangako ng Panginoon sa atin na sabi ng Panginoon sa Psalms is, likhan mo ako ng malinis na puso. Ano po? So, yung rebuke ng Panginoon is nagdudulot ng kalinisan, nagbabago sa ating karakter tungo sa karakter ng ating dakilang Ama. Mga kapatid, free po kayo magbigay ng inyong mga reflection ano po sa ating pong pag-aaral na ito. Papaano po tayo, papaano natin na-encounter ang Panginoon? Papaano tayo nire-rebuke ng Panginoon, mga kapatid? Papaano natin naranasan yung pagpapatawad ng ating dakilang Ama? Ano po? Paano tayo ni-rebuke sa paraang makadiyos? Ano po? So, sabi pa po dito is, yung si Judas Iscariot, isa sa naging example po dito sa ating pag-aaral. After betraying his Lord, exclaimed, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. The confession was forced from his guilt soul by an awful sense of condemnation and a fear of looking for a judgment. These consequences that were the result of him filled him with terror, but there was no depth, heartbreaking grief in his soul that he had betrayed the spotless Son of God and denied the Holy One of Israel. So, ayun mga kapatid, dahil dun sa guilt na naranasan niya, mas pinili niya na wakasan yung kanyang sariling buhay instead na lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Mas tinignan niya yung result ng kanyang ginawa, ano po, kung ano yung mangyayari sa kanya. Natakot siya na baka siguro balikan siya ng mga apostol ano po dahil doon sa kanyang ginawa. So, mga kapatid, there is a right way ng pagsisisi ano po. Pagsisisi is bringing us yung gagaling sa Panginoon. Ano po? Yung pagsisisi is, yung rebuke is all about yung rebuke ng Panginoon plus repentance natin, yung response natin dun sa rebuke is nagdudulot sa atin ng restoration. Nagbabalik sa atin dun sa presensya ng dakilang Diyos na lumalang sa atin. Ipinapakita ng Diyos na gusto kitang makasama. Gusto kitang makapiling. But you have to repent. Ipinapakita sa atin ng Panginoon kung ano yung dapat natin ihingi ng tawad sa Kanya. And then, God will restore us in His covenant. God's goal is to restore us, restore the humanity, not humiliation. Not humiliation. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon once na we repent in His presence. Sa 2 Corinthians 2 is, sabi dito is, patawarin at alawin nyo siya upang hindi siya madaig ng labis na kalungkutan. So, naisip ko minsan mga kapatid yung mga yung mga nakasamaan natin ng loob. Yung nakasamaan natin ng loob minsan is nagkakaroon ng kalungkutan. Minsan ganun din tayo kapag alam natin na hindi pa tayo napapatawad.
ng isa sa mga mahal natin sa buhay, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Ano po? So sabi dito is patawarin at aliwinin ninyo siya. Kumbaga, papaano natin magagampanan ito? Papaano natin magagawa tong ganitong klase ng turo ng Panginoon? So, we must rebuke with love. We must rebuke with love. Sabi sa Ephesians 4, magsalita sa katotohanan na may pag-ibig. I-address natin sa ating mahal sa buhay kung ano yung pagkakamali ng may pag-ibig. Ano po yung may gentleness. Ano po? Sabi sa Timothy 2:25, dapat siyang magtuwid ng mahinahon, with love, with gentleness, with humility, yung pagpapakababang loob. Kailangan maingat po tayo, mag-ingat tayo sa mga words na ginagamit natin. Baka naman tayo ay matukso na gumamit ng hindi magandang salita. So dapat i-recall natin yung way of God's forgiveness. Ano po? So, and then, yung way of God is we must forgive or rebuke with the scriptures. Ano po? Sabi sa 2 Timothy is 3, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sana po sa pagsuway, sa pagtutuwid, sa pagsasasansala. Ano po? So, wag tayong tampuhin. Ano po? Wag tayong magtampo, iwasan po natin yung magtampo sa ating kapatid, sa ating kapwa, no? Sabi po sa Proverbs 9:8 is sawiin mo ang pantas at iibigin ka niya. So, wag nating tanggihan, wag nating iwasan yung rebuke, pagkos is gawin natin 'tong isang stepping stones na nagpapalakas sa atin, na magbibigay sa atin ng kasiyahan, magbibigay sa atin ng way na ma-realize natin kung ano yung maling natin. And then, mailapit natin sa Diyos yung pagsisisi. Mailapit natin sa Diyos kung ano yung mga dapat natin gawin sa ating buhay bilang isang Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoon. Muling lumapit kay Kristo. Magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Sabi sa James 4 is sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. So, yun mga kapatid, hindi dapat tayo nagmamataas. Once na merong isang kapatid na lumapit sa atin and din nagsabi sa atin na parang merong mali, So, wag natin tanggihan. Pakinggan natin and then with humility, we open prayer. We open prayer. So, minsan nalineglect po natin yung prayer, no? Sa John, 1 John 2, sabi, kung magkasala ang sinuman, mayroon tayong tagapagtanggol. Si Kristo Jesus, yung ating tagapagtanggol. So, yun po, rebuke plus repentance. Rebuke na galing sa Panginoon, repentance as our response is will bring us into restoration. Rebuke is in God's loving way. Correction yun. Kinokorek tayo ng Panginoon. Repentance is our humble return to God. Humble na pagbibigay natin ng ating sarili, paghaharap natin sa Panginoon. So together, will transform us, restore us into God's presence, the forgiveness and restoration, relationship with Christ. So, ayun po, naibabalik po tayo dun sa presensya ng Panginoon. Nakakatanggap tayo ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Mga kapatid? So, alam natin na sa Biblia, napakaraming mga nirebuke ng Panginoon. Halos yung mga kanyang mga sinugo, si Solomon, nirebuke ng Panginoon dahil dun sa mga idols, si Jonah, nirebuke ng Panginoon dahil dun sa
sa kanyang iba ng daan. Imbes na pumunta siya sa Nineveh, pumunta siya dun sa ibang lugar. Ano po? Ni-rebuke siya ng Panginoon, and then binigyan siya ng forgiveness. Ganoon din po si Peter, ano po? Peter rebuked by God, by Jesus, no? And later, dininay ni Peter ang ating Panginoon. But God rebuked him. Ano po? And then pinatawad siya ng Panginoon. Peter is forgiven. He's restored. Ano po? Sabi pa ng Panginoon is, do you love me? No? Feed my sheep, sabi ng Panginoon. So, nakareceive siya ng forgiveness, ano po, sa Panginoon. Yung mga disciples, na-rebuke sila, ano po. And then, Jesus provides them the assurance of resurrection, ano po. Si Paul, ano po, rebuked by Jesus through blinding, ano po. Si Saul, ano po, nirebuke siya. Kasi patuloy niyang pinag-uusig ang mga apostol ng Panginoon. Nung hindi pa siya apostol, ano po, si Saul, nung hindi pa siya naging Peter, ano po, nirebuke siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbulag sa kanya. Kinausap siya ng Panginoon, and then na-realize niya yung kanyang kasalanan. And then, he received forgiveness, restoration ng kanyang paningin, and then ginawa siyang apostles para sa mga Gentiles. Ano po, nakita natin, mga kapatid, kung gaano kabuti ang Panginoon. Meron siyang sarili niyang kaparaanan ng pag-rebuke, na po, yung pagbibigay niya sa atin ng pagsisisi para makapag-respond tayo dun sa rebuke. Kasi hindi natin kayang magsisi kung hindi ibibigay ng Panginoon yung yung tamang way ng pagsisisi. Ano po? So there is a outward reformation, outward na pagsisisi. There is inward na pagsisisi. Yung tayo, yung nakikipag-commune mismo sa Panginoon. Yung minsan, naalala ko, meron ako mga maliliit na mga kasalanan, ano po. And then, immediately, mga kapatid, no, minsan pag nagdadrive ako, and then hindi iwasan minsan may mga nakikita, ano po. Then, titignan na isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses. So, pag napansin ko yun sa sarili ko, immediately, humingi ako ng patawad sa Panginoon. Pag nag-drive ako, minsan, sa isip, ano po, yun yung sinasabing, praying without ceasing, ano po. Kahit nagda-drive ka, pwede kang, para sa akin po, yung experience ko, pwede kang humingi ng tawad sa Panginoon eh. Di ba, pwede, kung nagda-drive ka, choice mo yung kung magpapatuloy ka na magda-drive habang nakikipag-commune ka sa Panginoon sa pamamagitan ng isip mo, o itatabi mo yung sasakyan, magpe-pray ka, magsisisi ka, and then go ahead na. So, minsan naman po, ang ginagawa ko is yung pagdating ko sa bahay, yun, sarado ang bahay, luhod, tingin ng forgiveness sa Panginoon. Para hindi maipon, o baga hindi maipon yung sin, yun nga po yung aking reflection doon, mga kapatid, na minsan nandun yung pagsisisi na hindi natin agad-agad na naiinghi ng tawad sa Panginoon. Kaya po dapat po ay mas maging aware tayo na po doon sa pagsisisi na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Sabi po dito is but when the heart yields to the influence of the Holy Spirit, Holy God, the conscience will be quickened, and the sinner will discern something of the depth and sadness of God's holy law, the foundation of His government in heaven and earth. Sinners sees the love of God, the beauty of holiness, and the joy of purity, long to be cleansed and be restored to commune with heaven. So, mga kapatid, yung pagre-rebuke ng Panginoon, yun nga po, nagdadala sa atin nagbibigay sa atin ng correction. It restores us, sa feeling ng ating Panginoon, It transforms our heart, nagre-release yun, na ilalabas yung fruit of the Spirit, yung forgiveness, yung restoration, yung pagpapakababang loob, yung loving, yung gentleness, once na
in a way, no? Dun sa way ng Panginoon yung ating pagsisisi. So, ayun, ay oras na pala mga kapatid. Ano po? Give some reflection po. Ako meron po kayo mga reflection sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ano po? The true way of repentance. Ano po? Yung repentant soul hates sin. We should hate sin every time. And we should love the righteousness of our Lord Jesus Christ. So, yun po mga kapatid, ang maiksing pag-aaral po natin sa umagang ito sa atin po dito sa Hope at Calvary. Maraming salamat po dito sa mga naka-tune in po ngayon at sa inyo po kong sinamahan sa ating pag-aaral, sa ating refleksyon. Naway nakapulot po tayo ng mga mumunting mga ideas how to kung paano natin ma-encounter ang ating Panginoon sa pamamagitan ng repentance. Paano tayo magiging humble sa harap ng Panginoon. Ano po? True repentance comes from our Lord Jesus Christ. Ano po? Salamat po sa inyo pagsama po sa akin ngayong umaga. So, ayun po. Kay Inang Melanie, Masangkay Villalira. Good morning po. True repentance comes from the heart convicted by the Holy Spirit. Ano po? So, ayun po. Tama po yun. Ano po? Thanks God for this redemptive love. So yun po. Good morning po ay Love Bais. Ano po? And then, Jens T. Celino, good morning po. Good morning. Good morning. So, God, a blessed morning. Ano po? Konsolasyon. Good morning po. Salamat po sa inyong pagsama. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito sa Hope at Calvary. Ano po mga kapatid? Blessings po sa inyo sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, sa oras pong ito, tayo po ay mag-exit na po sapagkat tayo po ay lumampas na sa so 6:04. So magbibigay po ako ng konting oras sa mga reflection po. Bago po tayo mag off ngayon. Kung meron po kayong reflection, so ayun. Bilang earthly parent, sabi po ni sister, saan yan? Pakita natin. Yan. So, show. So, yan po. Sabi niya is, bilang earthly parents, nire-rebuke natin ang ating mga anak dahil sa ayaw po natin na sila ay maranasan ang maling pamamaraan ng kanilang buhay at kanilang pagsisihan. So, yun po mga kapatid. Tama po, nire-rebuke po natin yung ating mga anak. Ako, nire-rebuke ako ng aking magulang. Nire-rebuke ako ng magulang ng aking asawa. So, yun po, para makita natin yung kamalian natin and then accept na meron tayong maling nagawa and then we repent. So, sabi ni Sister Melanie is true repentance comes from the heart. Yun nga po. Convicted by God. So, salamat po mga kapatid sa inyong mga Imelda. So yun po. Good morning po. Good morning po sa inyo. So, salamat po muli sa inyo pagsama sa amin. Naway magpatuloy po ang ating pag-aaral na ito at ang ating pagsama-sama dito sa StreamYard. Hanggang sa dumating ang Panginoon, gawin natin to mga kapatid. I-enjoy natin yung ating pananatili sa lupaing ito habang tayo ay naghihintay sa ating dakilang tagapagligtas. Salamat po muli mga kapatid sa inyong pagsama sa akin. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin upang kamtan natin
ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Tayo ay manalangin sa ating closing prayer. Dakilang Ama, sa umaga po ito, kami ay masigla. Kami ay nagagalak na natagpuan namin ang tunay na repentance sa presensya ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat o dakilang Diyos na kami ay inyong inaaliw sa pamamagitan ng inyong rebuke. Kami ay inyong tinatama, kami ay inyong binabalik, kami ay inyong nire-restore sa inyong piling. Salamat o dakilang Diyos na hindi kayo nagkukulang sa amin bilang inyong mga anak, na patuloy niya kaming nire-reach out upang kami ay may tuwid. Salamat dakilang Diyos sapagkat ang pagbibigay niyo sa amin ng rebuke is nagdudulot sa amin ng pagsisisi upang nang sa ganun ay makabalik kami sa inyong presensya at maalis, ma-blotted out ang aming mga kasalanan na nabibuilt up over time na hindi namin napapansin. Salamat dakilang Diyos na patuloy kaming pinapaalalahanan ng Holy Spirit na kami ay patuloy na lumapit, magsisi, dakilain ang inyong pangalan, i-proclaim ang inyong mga mensahe. O Panginoon, sa umagang ito, aking pinapasalamat, ang pagsasama-sama namin ng aming mga kapatid, mga viewers dito sa Hope at Calvary. Salamat dakilang Diyos na ginagamit nyo ang maliit na ministeryong ito sa online ministry na upang makapagkaroon kami ng kakataon magkaroon ng makipag-aralan sa inyo, Panginoon, upang ma-develop namin ang character, the fruit of the Spirit. Salamat dakilang Diyos. Forgive us in our sins, O Lord, and be with us throughout the day so that every salita na aming babanggitin ay naayon lamang sa inyong kalooban. Mga gagawin namin ay naayon sa inyong pagkilos. Mga isipin namin ay naayon sa inyong karunungan. O dakilang Diyos, salamat po sa mga blessings. Salamat po. Amin po nilapit din naman ang mga kapatid na may mga karamdaman, mga kaibigan na may mga suliranin. Panginoon, na may hipuin ang kanilang puso't isipan, pakalmahin ang kanilang spirito. Manumbalik na wala sila sa inyo, Panginoon. Kung sila man ay nawala, Panginoon, sa inyong piling ay naway muli niyo silang reach out o dakilang Diyos. Pagalingin ang may mga karamdaman o dakilang Diyos. Salamat naman sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, salamat mga kapatid sa inyong pong pagsama sa akin sa umagang ito. Maraming po salamat. Preach the truth is never sure to preach again. To a dying man as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for him, all for him. Serve the Lord as never sure to serve again. To Almighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for him, live for him. Now is the time to hear his voice And hear the call amidst the noise. Take hold the flame that lights the way and bring glory to his name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to stand like Daniel,
preach like Paul. Dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job. Dare to love like Jesus, who died to save us all. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will live for Him and Him alone.